So, pumunta na tayo ng Imperial Palace. Your marker is this Tokyo Marunouchi Station. Well, Tokyo Station, colloquially. But it's really called Marunouchi. Tama ba? Marunouchi Station. Anyway, sa harap niyan, kita niyo yung mga puno na yan. Dire-diretso lang yan hanggang doon. Papuntang Imperial Palace. I hope tama yung pagbasa ko ng map. Oh, malamig ah. Look, oh, you can rent. So, cashless payment. I can't express how beautiful this place is. Siguro this is the closest to New York that I can go to. This is the Wadakura Gate. Sabi dun sa signage kanina, it's 300 meters to Imperial Palace. Kayang-kaya natin yan. Here we are! Mga ano pa lang nilakad natin, 30 meters pa lang. Tingnan natin anong meron. Ay, may mga ducks. At saka may swan. Look! There's a swan. Kamusta naman yung turista? Tuwan-tuwa. So impressive, ang lalaki ng bato. Mga bato ba yan or inukit lang? The Imperial Palace, former Edo Castle. Edo or Edo? The Imperial Palace has occupied the site of the former Edo Castle since 1868. I saw Starbucks, so pwedeng magkape. Noted yan. What is this place? Ito yung Starbucks eh. Daming tao. Nagsa-sightseeing nga yung iba. And then my fountain. There's lots of benches. Ganda rito ah. Parang plaza siya. Pero malayo pa tayo sa Imperial Palace. Siguro mga 250 meters pa. Grabe, sobrang luwag dito. This is the palace grounds na siguro. East Gardens of the Imperial Palace, 310 meters. Dito, Kikyoumon Gate. Sige, i-research ko kung para saan ba tong mga lugar na to. Ano ba dapat yung pinupuntahan dito? Actually, hindi ako nag-research eh. Basta nakita ko lang na Imperial Palace. Sige, lakad tayo. Regular ducks lang ba yan, mga mare? First time ko nakakita ng ganyan. Itim yung ulo, white yung beak. Pati yung parang forehead nila, white din. Admission free, East Gardens of the Imperial Palace. How do I enter? Hello, can I visit the gardens? Today the garden is closed today. Oh, sorry. okay. So, but the museum is open today. So, if you'd like to go to the museum, you can buy the ticket by online. I see. Okay. So, yeah, so it's closed every Friday. So every Friday, but All tomorrow right. is open. It's open. Yeah. Okay, and then it's closed on the 13th. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Okay, so it's closed today. Yeah, the garden is closed. Oh man, ayan, di ako nag-research, so it's closed. Sayang. The museum is open. So, okay, let me think of where to go to next. Mga mare, bumalik na lang ako dito. Bukas na yung fountain, no? Dito sa may Starbucks. Ganda, it's so high. Ay, lumapit ako, namatay. Charot. Inisip ko, bili na lang ng Starbucks. Tapos, tambay sa loob or tambay sa labas. Feeling ko ang nilakad natin, ano na, almost 2 to 3 kilometers na. Dahil nagpaikot-ikot pa ako sa Tokyo Station, 'di ba?
May bridge pala dyan. Now ko lang napansin. Tapos may mga bulaklak dito. Anong bulaklak tong mga to? And they're real, ha? Galing mag-picture-picture dyan, oh. Be careful when you guys are here. Mukha matapakan. Look at that! So beautiful! Sabay nag-swimming, you know? Fountain din yata yung bilog na yan eh. I think may mga schedule or timing. Ang cute ng mga limited edition, no? Snow globes sila. And only in this area. Ito pa. Tingnan natin kung magkano yung snow globe. May walang price. Ang cute. Itong mga mugs. Mahirap kunin mga mari. Dala ko yung ano eh. Yung drink ko. Itong ano. Bear. 5,280 yen. Ang cute. Yung mga mugs. Ay, hindi mugs to. Stainless steel bottle. 4,840 yen. Yung mga mug, 1,980 yen. Ayan. O diba, nag-Japan ako pero nag-Starbucks ako. Ano ba yun? Tingnan natin itsura ng Starbucks na to. Ganda oh. Viewing the fountain. Pero, upo na lang tayo sa labas. Maraming paper craft from the ones on the ceiling to the walls. Ganda naman dito. Hindi ko alam saan yung exit. Yan. Tinake away ko mga mare. This is their special frappuccino. Gusto niya yung 9 degrees or 6 degrees na ngayon. Tapos nag-frappuccino ako. Tinake out ko para makaupo ako dito sa labas. This is their Wasumitsu blended frappuccino. This was 683 yen. So, parang pareho lang sa Pilipinas yung price. Although maliit to ha. I also don't really know kung anong klaseng ano to, fountain. Ay, anong klaseng fountain? Anong klaseng drink to? Masarap siya mga mare. It reminds me of, alam niyo yung nougat candy na puti sa Pilipinas. Para siyang ganun. Masarap. I like it. Mahilig ako sa gatas, diba? Right now, it's 5 minutes to 5 p.m. here in Tokyo, Japan. And umupo ako doon while drinking my frappuccino. Noong una hindi pa malamig, ngayon malamig na, naka-jacket na ako. As in, naninigas yung fingers ko. Ganun kalamig. Buti na lang may bulsa tong coat na to. Yun, so, this place is called Wadakura Fountain Park. And ang napansin ko pala, hindi lahat ng fountain sabay-sabay na gumagana. May mga schedule sila. Halimbawa, ito, after nito, most likely mamaya yung doon naman. And so on. Na-discover ko rin na sa gilid ng Starbucks na yan is merong daan dito sa may old or sa remnants ng old gate. Kasi parang to eh. I don't think it's part of the Imperial Palace, but it's maybe one of the gates, outer gates of the Imperial Palace. This is called Remains of Wadakura Mon Gate. Tapos, nung nilakad-lakad ko to,
Hindi pa naman ako naglakad talaga. Sinilip ko lang. May bridge. Ganda ng vibe ng ganitong oras. Oh. Tapos alam nyo ba, nakita ko parang meron din silang maya rito. I don't know if you can see yung mga maliliit na ibon dyan. May bridge dito. Oh. Yun yung bridge na nakita natin kanina. Yan, may mga ilaw-ilaw na. Dito data natin nakita yung swan kanina. Or dito sa side na to. Kahoy pala to? Kahoy nga. Kahoy siya mga mare. At saka nag-oxidize oh. Ay, ang lalaki ng isda. May malalaking isda pala rito. Can it be seen sa camera? Ayan yung swan, oh. Aww. Hello. So cute. Mari, ang ganda na. I don't know if it can be captured by my camera dahil may ilaw. Nag-iba na naman ng vibe. Hogwarts to. Charot. Tsaka kaiba yung lamp nila. Ang laki. Ayan o. Here we go. Lakarin natin tong side na to. Kita ba sa camera? How nice it is. Siguro mas maganda rin kapag autumn, no? Iba naman yung vibe niya. This is called Marunouchi Nakadori Street. Ano to? Ice sculpture ba to? O mukha lang ice. Happy. May mga bulaklak, mga mare. Pwede umupo dito. Tapos tumambay. I wonder if heated ang seat. Ay, parang hindi heated seat. Mall to eh, oh. Basta lakad-lakad lang tayo. Chill day lang naman kasi today. Sayang lang, no, sarado yung Imperial Palace. I'll try to see if I could still go there next time. And look at their Apple store. May pa-bamboo. At saka ang laki, bongga, no? Tokyo Station in the evening, right after sunset. Wait, may nakita akong Pokemon store doon Tokyo Central Post Office pala to. Ganda, no? Tabi ng post office is yung Kita Building and siya, oh. Pakita ko. Yan. Bakit tayo nandito? Kasi nabasa ko na meron siyang rooftop na pwede nating puntahan. Tapos may kita natin yung magandang view ng Tokyo Dome. Ay, Tokyo Dome ako ng Tokyo Dome. Ay, ang ganda naman na mall na to. Kakaiba. Wow. The architecture, mga ma. Kakaiba siya. Pwede rin kayo mag-shopping rito. Hindi na lang tayo mag-elevator kasi I wanna see the other areas. Ano yung mga store dito? Merong Azabu Taylor, G-Shock, Onitsuka Tiger, Override, Nop the Nod, Pristine. Ang gaganda naman ng mga damit dun. OMG, look at this. Mga alpaca. Hi mga Mare, pasensya na. I'm using my phone right now. Sabi ko na nga, naubusan nga ako ng battery sa camera ko. I'm now at the rooftop garden. Marami palang tao rito. Ganda mga Mare. Look at all those lit buildings.
tingin tayo dito. Ayan na yung Tokyo Station. Ganda oh. Marami nagtatambay dito mga mare. Punta kayo. It's beautiful. Ano ba to? Please keep off the grass. Ah, okay, design lang siya. But you can't go on the grass. Mahaba to ha? Yung mga nakatayo dyan, mga photographers sila, they have very long zoom lenses. They're taking shots of the Shinkansen na papasok ng Tokyo Station, which is there. Ayan. Tas alam niyo tong Kite Mall, ang ganda ng mall na to. Tahimik lang siya. Pero pinasok ko yung mga stores, ang gaganda ng mga gamit. May kamahalan mga mare ha. Nakita ko doon merong isang store ng mga plates. Tapos yung mga plates 13,000 yen din, 2 piraso. Edi, ano na, kasing mahal na nung sapatos. Yan. Sana pa pala bumili ako ng snack, no? Ano ba yan? Kain na naman. Ganda kasi umupo rito, mga mare. Nagpapalipas rin ako ng oras because it's only... What time? Teka lang ah. It's only 6 p.m. and it's still rush hour inside Tokyo Station. So, hindi na lang ako makikipagsapalaran. Yung mga mall dito mga mare, mga walang security guard. Tapos, napansin ko, wala ko nakikitang mga homeless people. Kahit doon sa Bakurocho, wala. Sa mga areas na napuntahan ko, wala talaga. As in, super linis. Tapos, kanina nag-CR ako dito. Yung CR nila, yung mga fixtures, sobrang premium. Yung talagang solid na stainless. Another thing I noticed in Japan is yung budget na 2,000 to 3,000 pesos per day is okay na siya for pocket money. Basta siguro, wag ka lang sasakay obviously ng bullet train for the day. Pero kapag yung mga regular metro or JR line lang around Tokyo, tapos yung mga food na maybe one of the meals nasa convenience store, the other two sa mga regular restaurants nila, buhay na buhay yung 2 to 3,000 pesos per day mo. Anyway, gagawa ko ng episode na I will discuss all of my expenses and also yung recommended budget dito sa Japan. Mga mare, it is 10 minutes to 8 p.m. Pagod ako kahit sa Tokyo Station and Imperial Palace lang ako nagpunta. Anyway, pagdating ko ng Bakurocho Station, which is the one na 1-minute walk from my hotel, pumasok ulit ako ng Maruman. Remember yung Maruman store, yung grocery. Tapos, ganun pala, mga 7:30 p.m., doon pala sila naglalabas ng discounted na items. So anyway, I got a sushi plate. 10 kinds of sushi, and then, puro squid yata to. Kinuha ko kasi naka-sale. So, total nito is 768 yen. So, magkano yung 768 yen? Mga 300 pesos? Oh, di ba? Mura talaga sa grocery. Naka-sale pa kasi eh. Look at this. Ano to? Eel? I'm not sure kung eel, baka hindi. May hipon, may salmon, may fatty salmon, may hilaw pa na squid, tamago, hipon ulit. So there's 2 kinds na hipon. Dito kasi sa Japan, they're very particular of, like, saan galing yung seafood nila. Ganon. Example, halimbawa lang, I'm not saying it is, but halimbawa sa Chiba, sikat sila sa mga salmon, ganun. So, they're very particular. Parang they distinguish kung saan nanggaling yung mga oyster, yung mga seafood nila. Parang sa atin, pag sinabi mong Aklan oysters, we know that it's masarap, mga ganun. Anong isda kaya yan, no? Ito tuna. 2 kinds of tuna, I think.
Oh no, mga mare, I forgot to to take a video because I'm using my phone to watch while I eat. Tapos na-realize ko, wala na nga palang battery yung camera ko. Anyway, mga mare, alam nyo ba? Ang sarap niya. Yung squid kanina, yung nakita nyo, meron konting ginger sa taas. So, nung kinain ko, wala siyang lansa. Tapos yung pagkaluto nila, saktong-sakto siya. Hindi siya super lambot. Yung saktong, yung parang al dente din, hindi rin siya chewy. So, may konting, ngunguyain mo ng konti pero hindi siya matigas. Tapos, yung salmon, masarap. Yung salmon na mataba, masarap. Yung dalawang tuna kanina rito, masarap. Tapos, yung puti kanina, nasabi ko, ano kayang isda yun? Di pala siya isda. It's like, cuttlefish. Alam niyo yung, ano ba yun sa Tagalog yung cuttlefish? So, anyway, tinikman ko na tong, yung parang squid teriyaki or deep fried squid. Ang sarap din nito, mga mare. Perfect. Perfect yung luto. Yung saktong chew lang. Ito namang mga hipon pala, mga mare. Dito pa dalawa yung hipon. Yung isa dito flat. Yung isa dito flat, okay lang siya. Parang regular lang. Yung dito, yung dalawang nakasplit siya na dalawa. Ito yun, Ito. Kainin ko nga, sayang nasa loob. Mari, matamis yung matamis yung hipon. Tapos parang half cook lang sila. Hindi talaga sila fully cooked. By the way, bago ka lumabas dun sa Maruman store, makakita ka ng mga chopsticks, mga toyo, ganyan. Wala nga ako nakitang wasabi nakakainis. Pero okay lang. I mean, masarap naman tong kinakain ko. So, feeling ko, unagi nga to. Eel. Obviously, hindi siya yung talagang high-end na eel. Kasi yung sauce niya, tinikman ko, lasang typical, unagi na sauce. Sarap, mga mare. Ito na yung huli yung tamago. Wow! Yung tamago nila, mare, ang savory. Tapos, kahit na naka-shape siya na ganito, ang fluffy niya, malambot siya, mga mare, hindi siya matigas. Almost creamy yung loob, mga ma. You know what I like about this, no? Siyempre, setting expectations, maninipis yung mga isda. Pero quality-wise, ang sarap. Walang kalansa-lansa, very fresh. Paano kaya nila pre-preserve yun, no? Na naka-display lang ng ganun. Ang galing nila dito sa Japan. Yung ratio ng fish at saka yung rice is perfect rin Kasi kahit manipis yung isda, maliit lang rin yung rice. O, tingnan nyo. Ganyan lang yung mga size ng rice kanina. Ang sarap. Okay, so ubusin ko na to. Or maybe not. Pwede ako magtira, kainin ko ulit mamaya. Hindi naman ako nagugutom. Nakita ko lang na nakasale yung sushi. Bumili tuloy ako. Tas ang mura kasi. Naka-discount pa. Siyempre, when in Japan, you wanna eat sushi. So, my plan is to have cheap sushi. And then I wanna eat mga quality sushi naman. Or at least mid-range kahit pa paano. Hindi ko naman kaya yung mga high-end na sushi.